Panayam kina Jenny at Kalingap, dan ukol sa kanilang pagkakilala at relasyon, petsa at lugar ng pangyayari. Hindi tinukoy sa video, isinagawa sa isang pagtitipon ng mga kalingap at kaibigan. Pinagmula ng salaysay, panayam ni Kuya Brox Vlogs. Salay sa isang vlog episode na kapanayam ni Kuya Brox si Jenny, kasintahan ni Kalingap Dan, upang ibahagi ang kanilang kuwento ng pagkakilala, ugnayan, at pananaw sa isa't isa. Ayon kay Jenny, unang nagkita sila ni Dan sa isang kainan kung saan kasama ni Dan ang kaibigan na kakilala rin niya. Nagkaroon sila ng bonding kasama ang grupo, nagsimula sa simpleng kwentuhan at video call hanggang sa unti-unting na-develop ang kanilang damdamin. Hindi umano agad niya nalaman na si Dan ay isang vlogger at tumutulong sa mga foundation. Nalaman niya lamang ito kalaunan at natuwa dahil may kapareho sila ng hilig sa pagtulong, kahit magkaiba ang paraan at dalas. Sa kanilang pagkakakilala, walang malinaw na first move dahil natural ang daloy ng kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Jenny ang pagiging makulit ni Dan, lalo na kapag excited, ngunit itinuturing niya itong nakakatuwang katangian. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nahulog kay Dan ay ang pagiging responsible nito, lalo na sa pagtanggap at pagtrato sa anak ni Jenny na parang sariling anak. Bilang isang single mother na galing sa nabigong relasyon, maingat si Jenny sa muling pagbubuo ng pamilya. Pinahalagahan niya na si Dan ay may respeto sa kanya at sa kanyang nakaraan at hindi siya pinilit na pumasok sa relasyon. Aniya, mahalaga na parehong may respeto sa isa't isa at binibigyan ng kalayaan na tuparin ang sariling mga pangarap habang sabay na gumagawa ng plano bilang mag-partner. May mga komento umano mula sa iba na nanghihinayang kay Dan dahil pinili nito ang isang single mom, ngunit ayon kay Jenny, ang mahalaga ay masaya sila pareho at tanggap ang isa't isa. Sa kanilang relasyon, hindi nagpapakita si Dan ng negatibong ugali sa harap ng mga kaibigan at pinapanatili ang respeto sa lahat. Nabanggit din ni Jenny ang isang personal na obserbasyon na sa mga gabing puyat si Dan sa pag-edit, minsan niya itong nahuhuling nagbabasa ng Bible sa kanyang telepono na nagpapakita ng espiritual na aspeto ng pagkatao nito. Para kay Jenny, pinapakita ng consistency at mabuting intensyon ni Dan sa relasyon at sa buhay. Sa huli, hinikayat ni Jenny ang na magpakalat ng kabutihan at pagmamahal at iwasan ang panghuhusga sa social media. Naniniwala siyang darating ang panahon na unawaan din siya ng mga taong critical sa kanilang relasyon. Wakas, ang panayam ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng relasyon ni Jenny at Kalingap Dan. Mula sa kanilang simpleng simula hanggang sa kasalukuyang yugto ng kanilang pagsasama na puno ng respeto, pagtanggap, at pagpapahalaga sa pamilya. Interview ni Kuya Box kasama sina Jenny at Kalingap Dan. Ibinahagi ni Jenny kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Una silang nagkakilala sa isang kainan sa pamamagitan ng mutual friends. Nagsimula sa simpleng bonding at video calls hanggang sa unti-unting na-develop ang kanilang closeness. Ayon kay Jenny, hindi agad niya nalaman na vlogger si Dan at nalaman lang niya matapos niya itong ma-stalk sa Facebook at sa channel nito. Pareho silang may malasakit sa pagtulong sa iba, bagamat si Dan ay mas consistent sa charity work. Ibinahagi ni Jenny na isa sa hinangaan niya kay Dan ay pagiging responsible at maasahan, lalo na sa pagtrato nito sa kanyang anak bilang tunay na tatay. Para kay Jenny, importante ito dahil galing siya sa nabigong relasyon at gusto niyang matiyak na ang pangalawang pagkakataon sa pagbubuo ng pamilya ay hindi mauwi sa pagkasira. May respeto sila sa isa't isa bilang individual, may kanya-kanyang pangarap at hindi nila kinokontrol ang buhay ng isa't isa. Sa usapin ng personalidad, sinabi ni Jenny na makulit si Dan lalo na kapag excited, pero hindi ito nakakainis ng sobra. Aminado siyang may mga komento mula sa ibang tao tungkol sa pagiging single mom niya, pero para sa kanya, mahalaga ang tanggap at respeto ni Dan sa nakaraan niya. Nilinaw din nilang walang puwersahan sa pagmamahala nila, natural itong nabuo. Ibinunyag ni Jenny na may plano silang magpakasal sa loob ng isang taon. Ibinahagi rin niya ang paghanga kay Dan na kahit abala at puyat sa pag-edit ng videos, naglalaan ng oras sa pagbabasa ng Bible. Ayon kay Jenny, hindi perpekto si Dan at marunong ding magalit, ngunit hindi ito nananakit o naninira ng tao. Sa barkada, mataas ang respeto sa kanya dahil sa mabuting pakikitungo niya. Bilang mensahe sa mga nanonood, sinabi ni Jenny na dapat mag-spread ng kindness at love, iwasan ang panghuhusga, at maniwala na may puso pa rin ang mga tao sa likod ng social media. At sa lugar ng pangyayari,
Hindi tinukoy sa video, isinagawa sa isang pagtitipon ng mga kalingap at kaibigan. Pinagmula ng salaysay, panayam ni Kuya Brox Vlogs. Salay sa isang vlog episode na kapanayam ni Kuya Brox si Jenny, kasintahan ni Kalingap Dan, upang ibahagi ang kanilang kuwento ng pagkakilala, ugnayan, at pananaw sa isa't isa. Ayon kay Jenny, unang nagkita sila ni Dan sa isang kainan kung saan kasama ni Dan ang kaibigan na kakilala rin niya. Nagkaroon sila ng bonding kasama ang grupo, nagsimula sa simpleng kwentuhan at video call hanggang sa unti-unting na-develop ang kanilang damdamin. Hindi umano agad niya nalaman na si Dan ay isang vlogger at tumutulong sa mga foundation. Nalaman niya lamang ito kalaunan at natuwa dahil may kapareho sila ng hilig sa pagtulong, kahit magkaiba ang paraan at dalas. Sa kanilang pagkakakilala, walang malinaw na first move dahil natural ang daloy ng kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Jenny ang pagiging makulit ni Dan, lalo na kapag excited, ngunit itinuturing niya itong nakakatuwang katangian. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nahulog kay Dan ay ang pagiging responsible nito, lalo na sa pagtanggap at pagtrato sa anak ni Jenny na parang sariling anak. Bilang isang single mother na galing sa nabigong relasyon, maingat si Jenny sa muling pagbubuo ng pamilya. Pinahalagahan niya na si Dan ay may respeto sa kanya at sa kanyang nakaraan at hindi siya pinilit na pumasok sa relasyon. Aniya, mahalaga na parehong may respeto sa isa't isa at binibigyan ng kalayaan na tuparin ang sariling mga pangarap habang sabay na gumagawa ng plano bilang mag-partner. May mga komento umano mula sa iba na nanghihinayang kay Dan dahil pinili nito ang isang single mom, ngunit ayon kay Jenny, ang mahalaga ay masaya sila pareho at tanggap ang isa't isa. Sa kanilang relasyon, hindi nagpapakita si Dan ng negatibong ugali sa harap ng mga kaibigan at pinapanatili ang respeto sa lahat. Nabanggit din ni Jenny ang isang personal na obserbasyon na sa mga gabing puyat si Dan sa pag-edit, minsan niya itong nahuhuling nagbabasa ng Bible sa kanyang telepono na nagpapakita ng espiritual na aspeto ng pagkatao nito. Para kay Jenny, pinapakita ng consistency at mabuting intensyon ni Dan sa relasyon at sa buhay. Sa huli, hinikayat ni Jenny ang na magpakalat ng kabutihan at pagmamahal at iwasan ang panghuhusga sa social media. Naniniwala siyang darating ang panahon na unawaan din siya ng mga taong critical sa kanilang relasyon. Wakas, ang panayam ay nagbigay ng mas malinaw na larawan ng relasyon hanggang sa unti-unting na-develop ang kanilang closeness. Ayon kay Jenny, hindi agad niya nalaman na vlogger si Dan at nalaman lang niya matapos niya itong ma-stalk sa Facebook at sa channel nito. Pareho silang may malasakit sa pagtulong sa iba, bagamat si Dan ay mas consistent sa charity work. Ibinahagi ni Jenny na isa sa hinangaan niya kay Dan ay pagiging responsible at maasahan, lalo na sa pagtrato nito sa kanyang anak bilang tunay na tatay. Para kay Jenny,